mga bangang ito walang kaparis sa Timog Silangang Asya. May dalawang kamay na nakadikit sa mismong katawan ng banga. At ang pinakatakip, may disenyong ulo ng tao. May nakatawa, may malungkot. Kumakatawan daw sa hitsura ng mga tao noong unang panahon, may 2,000 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi basta-basta ang mga misteryosong bangang ito dahil ito raw ang nag-uugnay sa buhay at kamatayan ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang mga maitom jars ng Sarangani. Taong 1991 nang di sinasadyang madiskubre ng isang grupo ng mga rebelde ang nooy tinatawag na Ayub Cave. Sa Barangay Pinol sa Maitom, Sarangani, isang bayan sa Mindanao, ginto raw ang inaasahan ng mga rebelde na makukuha sa kuwebang iyon. Kaya hiningi nila ang tulong ng Amerikanong geologist sa si Michael Spadafora. Pero tila higit pa raw sa halaga ng ginto ang kanilang natagpuan. Mga anthropomorphic jar o mga bangang may forma at itsurang tao. And the mouth of the cave had quite a lot of pottery shards and human skeletal pieces. I knew they were certainly very old. Ang mga bangang ito pinaniniwalaang nilikha noong 5 BC, panahon pa ng Metal Age. Hindi rin tulad ng mga bangang nilalagyan ng tubig. Ang mga bangang ito pinaglalagakan noon ng mga labi ng tao, mga secondary burial jar. Dahil maliliit lang yung vessels na nasa loob o yung mga pottery sa loob ng malaking vessel, daliri lang at saka ngipin lang ang pinipili nila, hindi nga yung mga long bones. It shows that during this time, napapanganak pa lang si Kristo, meron na tayong maunlad na kultura kamukha nito. Ayon pa kay Dr. Eusebio Dizon, Scientist 3 ng National Museum, na pumunta pa mismo sa Mindanao para pag-aralan ang mga natuklasang maitom jars, muntik na raw nilang hindi abutan ang mga banga noong unang pagpunta nila sa Mindanao. Pinakita sa akin yung koleksyon, nakasako na yung iba, handa na nilang ibenta kung kani-kanino pala sa mga hapon. So kinausap ko nga, sabi ko, wag naman, balato nyo na lang to sa atin, sa kultura natin to. Sabi ko, kung lalabas pa ito ng ibang bansa, sayang naman. Just the entrance of the cave, up to the middle part. Pinuntahan ko yung kuweba, tinignan ko how much damage has been done kasi the cave was dug for treasure hunting. So sa aking assessment, sabi ko, naku, may mahuhukay pa rito sa gilid-gilid. Hindi raw naging madali ang lahat para sa grupo ni Dizon, lalo pat ang paligid ng kuweba, pugad dati ng mga rebelde. Minamadali namin yung trabaho dahil every now and then binibisita kami ng mga ibang grupo doon na may mga dalang kidnap victims. Inuubos yung pagkain namin. Mahirap na experience at maraming sleepless nights. Really something for national treasure. Makalipas ang ilang buwan ng paghuhukay, sa wakas, mahigit 100 ulo pa raw ng maitom jars ang naisalba ng pangkat ni Dizon. Lahat ito sinasabing humigit kumulang 2,000 taon na ang tanda. Subalit hindi lahat ng mga banga nadala ni Dr. Dizon sa National Museum. May ilang hindi malayong nakuha na raw sa kuweba bago pa man dumating si Dizon. Ito di umano ang mga bangang pinaniniwalaang umiikot sa black market ngayon. May umaabot daw ng 300,000, 400,000. Dumarami din yung mga nangungulit. Kaya tumataas yung value. Ang mga maitom jars itinuturing ng National Cultural Treasures at Important Cultural Properties. Ibig sabihin, bawal itong ibenta o ilabas ng bansa. Ang bagong batas ngayon, which is the National Cultural Heritage Act of 2009, ito yung Republic Act number 10066. May penal provision dito na may penalty of 200,000 pesos and imprisonment. Pero paano nga ba nangyaring kumalat ang mga maitom jars sa merkado?
Para sagutin ang katanungang iyan, tumayo kami sa mismong bayang pinagmulan nito. Pagdating sa turismo, naghihintay pa lang daw matuklasan ang itinatagong ganda ng bayan ng Maitom sa Sarangani. Ngunit ang pinakaiingatan nilang yaman, matatagpuan daw sa kanilang munisipyo. Ganda ma'am, no? Ganda ng pagkakaano niya. Amazing talaga. Sa unang beses na makita ko ang mga bangang ito, di ko maiwasang mapaisip. Ito rin kaya ang itsura ng mga sinaunang Pilipino? Ano po yung ginagawa ho ng municipality para ho, kumbaga, i-save itong mga to, itong Maitom jar? Kasi napaka-importante niya ho, diba? We agreed with the National Museum na mailalagay ito dito. So that way, we would like the people to be really aware of the heritage that they have. Nabigla ako sa aking natuklasan. Ang mga banga palang nakadisplay sa munisipyo, mga replika lamang. Nilagay ito dito, replica lang siya, di ba? Kasi, like what you said, wala naman kayong space para ilagay yung mga jars na ginagawa sa National Museum. We have to make sure that yung original andoon that is really well guarded. But we would also want the people to know here in Maitom and our visitors that comes here that we had these things here. Maski replica lang, at least malalaman nila kung ano talaga Pero pag itsura. nagkapera na, Yes. at may building na, Oh, yes. We meron would na tayong like that. museum. Ang tangi raw orihinal na Maitom jar na nasa kanilang pangangalaga, mga basag na. But yung color niya talagang black. Kaya siya Maitom. Tama? Tama ho ba, Mayor? Ito para siyang ano? Para siyang... Insik, apon. Hapon ba to? Nakilala ko rin ang biyuda ng leader ng grupong nakadiskubre sa mga banga noong 1991, si Lamia. Para sa inyo, anong mas mahalaga? Ginto o itong mga to? Ginto, kasi hindi namin alam kung ano ang ano niyan. Kung alam lang, sana hindi ko na binigay yan lahat. Tinago ko na. Oo, totoo. Kaya meron ngayon naghahanap. Ang isang ano lang, doon sa ano, tag 100,000. Isang piraso. Yung nakuha namin, kami ni Ayob, nadala talaga ni Dison sa Manila. Lahat. Wala akong tinira sa inyo. Wala. Meron akong isang souvenir, ginawa ng anak ko na project doon. Binigay niya sa eskwelahan. Kinabukasan, sa kagustuhan kong makakita ng orihinal na buo o kahit ulo lang ng Maitom jar, pinuntahan namin ang paaralang tinutukoy ni Lamia. Kasama ko ang tourism officer ng Maitom na si Ernelito Ramirez. Meron nung pinagbigyan daw nung